Hi guys! Welcome back to my channel at isang magandang morning. Katatapos ko lang kasi mag-walking at alam nyo kaya ako kung may hinihimay na malunggay. Doon to sa doon to sa pinagjajagingan namin, may puno kasi ng mga malunggay doon madami. Tapos yun na nga, nasaktuan na nandun yung nagtanim ng malunggay. E di, nanghingi na kami kasi ano naman talaga yung pinamimigay nila kasi sobrang dami talaga ng ng puno ng malunggay. Bali ginawa kasing bakod. So yun na, nanghingi kami. Tapos kasi ang gagawin ko dito syempre, ilalagay ko nga sa ulam namin at yung iba naman, ilalagay ko naman sa gagawin kong tinapay. Ganito ako maghimay na malunggay. Gusto ko talaga yung nahihimay na maigi. Ayoko nung may mga tangkay-tangkay kasi. Tsaka pag bago ko himayin, nahugasan ko na yan para mawala lang yung mga ali-alikabok nung malunggay. Hinimay ko na lahat. Kaya hahatiin ko yan. Tapos kasi iba nga ilalagay natin sa tinapay. Kaya medyo marami, 'di ba? Tapos ito na yung bunga ng malunggay. Ginagawa ko kasi dito pag ganyan. Hinahati ko muna. Kasi mas madali pag hinati-hati mo muna. Tapos tsaka mo ngayon babalatan ng isa-isa. Kasi pag binalatan mo ng isang buo, 'di ba, ang haba. Pero syempre depende na 'yun sa sa diskarte mo kung paano mo babalatan tong bunga ng malunggay. Pag mga gantong season talaga, ito na yung panahon ng yung tagbunga ng malunggay. Yan, basta pag mga gantong panahon yan, madalas na kami magluto ng malunggay kasi nga syempre sayang naman kasi binibigay lang naman nila to, tsaka ito isa to sa masustansyang gulay. Kaya talaga naman pag panahon niya talaga namang sinasamantala rin namin, no. So anyway, tapos isa to sa isasahog ko sa lulutuin natin. Meron ako ditong kamoting gapang, kulay ube. Nagsisinga ako kasi ang binili ko kay tatay, worth 20 pesos lang na kamote. Eh sayang, ang tamis pala nitong kamoting 'to. Masarap kasi pag pag merong kamote para yung sabaw ng gulay mo malapot-lapot. Basta pag gantong mga luto, yung parang lutong norte. Alam niyo naman guys, pag lutong norte yung mga may binagoongan, bagoong isda, no. Ang kadalasan sinasahog ko talaga imbes na kalabasa, gusto kong isahog yung yung kamoting gapang kasi nga yung kamoting gapang mas matamis na tapos mas malapot. Lalagyan ko rin ng sitaw. Itong nabili kong sitaw na to, ito yung sa amin kung tawagin, ito yung native na sitaw, yung hindi ganong mahaba tapos kulay green na green yung yung sitaw. Native ang tawag sa amin yan. Marami kasing klase ng sitaw eh. Meron pa yung tinatawag na turo, yung parang isang dangkal lang ang haba niya tapos kulay green na green. Tapos meron naman talaga yung common na sitaw na yung mahaba. Ang kulay nun yung medyo light na green. Pagkatapos nito, maghihiwa tayo ng kamatis. Ang lalaki ng kamatis ko eh. Kaya bali, lang to, 4 na piraso. Pero okay lang kasi ang lalaki talaga nitong kamatis, guys. Gusto ko nito, masarap talaga nito pag marami yung kamatis. Kasi nga, alam mo yung mangingibabaw yung lasa ng kamatis. Promise, masarap po talaga. Tapos, hihiwaan lang natin to ng sibuyas. Ito na yung panggigisa natin. Dapat nga to meron pang bawang, kaya lang nga naubusan na ako ng bawang, pero okay lang naman din, keri-keri lang yan. Kaya ang nilagay ko ng sibuyas dito, 2 piraso. Ayan na, na-prepare ko ng lahat, nahugasan na lahat yan. Tapos ang magdadala dito sa ating lulutuin, itong bagoong, ito yung magpapalasa ng ating ulam ngayon. Ayan na, mainit na yung mantika natin, ilalagay ko na itong sibuyas. Susutay lang natin yung sibuyas. Alam niyo sa pagigisa, yan talaga, kailangan talaga hindi yan minamadali. Kasi nandito yung sikreto paano ka magkaroon ng masarap na niluluto. Sa paggigisa pa lang. Kahit walang sahog pa yan, basta maganda yung pagkakagisa mo, huwag mong mamadaliin. Tulad sa sibuyas, hayaan mong lumabas yung niya, yung natural flavor ng sibuyas. Ganun ang gagawin mo. Tapos pagkatapos niyan, tsaka mo ngayon nilagay yung tomato. Yung tomato naman, lulutuin natin maigi hanggang sa kusang lumabas na yung lasa ng tomato. At tsaka natin ngayon lalagyan ng bagoong isda. Kumbaga, pati yung bagoong isda, igigisa mo din. Pagkatapos, ilalagay na natin tong kamote kasi yung kamote yung isa sa matagal maluto, 'di ba? Lagyan na natin yung kamote at isabay na natin isunod tong yung bunga ng malunggay kasi matigas din yan. Kaya sabay na sila. At pagkatapos, syempre lalagyan na natin ng tubig. Konti lang na tubig, huwag mo raramihan kasi para hindi lumabas na mukhang nilaga yung niluluto mo. Pagkatapos, lalagay ko na rin yung sitaw kasi medyo
paluto na yung ano, yung kamote at saka yung bunga ng malunggay. Kaya lagyan natin ng sitaw. At syempre nilagyan ko ng MSG for umami taste. Yun lang naman yung tanging nilalagay ko na pampalasa. MSG lang, yung kilalang betchin. Bukod doon, wala na akong ilalagay na pampalasa. Yun lang talaga. Pagkatapos, tatakpan ko lang din, pakukuluan ko lang ng konti. Then, lalagay ko na yung malunggay kasi yung malunggay, saglit lang naman maluto to. Mas masarap pa nga to kung merong bulaklak ng kalabasa. Pero, okay lang yan. Eto lang yan, masarap na talaga yan. Pag tiga norte ka, maa-appreciate mo talaga to. Kasi, eto yung isa sa namin parang isa sa, kilala sa amin sa norte, yung may binagoongan, no? Na bagoong isda. Para sa amin, isa yan sa importante sa amin, no? Ang parents ko kasi parehas silang tiga norte. Ang mamang ko ay Pangasinan at ang papang ko naman ay tiga Pampanga. So, nakuha namin yung yung gusto nila sa panlasa nila. So, ganun din ako sa mga anak ko na palaki ko sila na mahilig sa gulay. Kaya very thankful ako kasi lumaki ako sa ganun na paraan ng parents namin na mahilig magpakain ng gulay. Kaya syempre yung mga kids ko ganun din. At syempre titikman na natin. So, promise guys, masarap po talaga to kahit walang sahog. Hindi na kailangan ng sahog. Ito pa lang, alam mo yung sabaw pa lang nito, ulam na. Talaga na-appreciate ng kids kahit yung sabaw pa lang. At saka to, talagang masustansya, lalo na bagong pitas. Iba yung lasa kasi pag bagong pitas ang gulay Very fresh, tapos syempre malinamnam, manamis-namis pag bagong pitas. Okay na, luto na to at ready na at kakain na tayo. So that's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. At sana po abangan nyo pa po ako sa mga susunod kong video. Thank you for watching. God bless everyone. Diyos mabalos. Bye-bye.